Tayo po ay dadako na sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At ang lesson po natin ay matagpuan po natin sa aklat po ng Hebreo, chapter 6, verse 1. Yun po yung ating pag-aaralan. At hayaan ko po muna ang bawat isa na magsitayo bilang paggalang sa salita ng ating Panginoon. Pakinggan po natin ang sinasabi sa aklat po ng Hebreo, chapter 6, verse 1. Sabi po dito, kaya't iwanan natin ang mga unang simulain ng aral ni Kristo at tayo'y magpatuloy sa kasakdalan na huwag nating muling ilagay ang saligan ng pagsisisi mula sa mga patay na gawa at pananampalataya sa Diyos. Pagpalain Panginoon ang pagkabasa at pagkarinig ng kanyang salita. Tayong lahat ay sandaling yumuko at tayo ay manalangin. Pamanaming Diyos na mapangyarihan sa lahat, amang banal, tinataas pong muli namin ang aming mga tinig sa iyo upang paabot ang aming pagluwalhati sa iyong dakilang pangalan. Papurihan ka namin, Panginoon, sa iyong kagilagilas na mga gawa na hindi maabot ng aming mga isipan. Panginoon, sa oras din ito ay linisin mo ang aming mga puso, linisin mo ang aming mga isipan, Panginoon, sa oras na ito upang kami ay maging karapat-dapat sa iyong harapan. O Lord, patawarin mo kami kung kami man ay nasumpungan mo na nagkasala sa iyo, maging sa mga kapwa, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, salamat ng marami sa pagkakataon itong binigay mo sa amin na kung saan ay pinipon mo ang bawat sa amin, ibinangon mo ang bawat sa amin sa mga higaan at taglay ang buhay at ang kalakasan. Salamat sa pag-iingat mo, Panginoon, sa aming mga dinaraanan, Panginoon, at kami nagkatipon sa umagang ito upang muli ka naming sambahin, muli ka naming papurihan, at muli kaming mag-aral ng iyong mahalagang mga salita. Lord, salamat sa iyo ng maraming, Panginoon, sa presensya ng bawat isa, Panginoon, na dinala mo rito. Dalangin namin, Panginoon, na pagkalooban mo kami ng pagkaunawa sa mga salita mo na amin pong mapapakinggan. Dalangin din namin, Panginoon, na ang lingkod mo na gagamitin ay ilagay mo sa iyong likuran upang ang lahat ng mga bagay na mahahayag ay sa ikaluluwalhati ng iyong dakilang pangalan. Pagkalooban mo kami, Panginoon, ng karunungan na nagmumula sa iyo upang ang lahat ng mga bagay na aming pag-aaralan sa umagang ito ay maging kalakasan namin, maging sandata namin sa pagharap namin sa sanlibutan ito. Lord, salamat na muli sa iyo sa mga bagay na ito at ang lahat ng ito ay aming hiling sa iyo ang pinagpapasalamat sa matamis na pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Yan, purihin ang ating Panginoon at tayo pwede na pong magsiupo. So, bago po natin pasukin itong lesson natin, sino po ang nakakaalala ng lesson natin last week? Yan, be strong. Yan, so, dun sa lesson, nakita natin na kung saan ang kailangan natin ay maging matatag sa harapan ng ating Panginoon. Sapagkat, sabi nga, paulit-ulit nating nababanggit po sa ating mga pag-aaral na ang mga mananampalataya ay hindi exempted sa bawat pagsubok sa buhay. Tama po ba? Yan, hindi tayo exempted. So tayo ay kasama upang palakasin ang pananampalataya ng bawat isa atin. So sa umaga pong ito, nais ko naman kayong handugan ng isang paksa na pinamagatan pong growing in Christ. Ayan. So paano ba tayo lalago? Paano ba tayo magiging matibay, malakas para sa ating Panginoon? So dito sa lesson natin ito ay pag-aaralan natin kung paano ang isang mananampalataya ay hindi lang basta nakatayong matibay, kundi nagiging epektibo pagdating sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi ito yung kailangan natin habang tayo ay natututo, habang tayo ay tinuturuan ng ating Panginoon, ay kailangan naman natin maging epektibo sa pag-share ng Word of God, maging epektibo sa kung paano natin mas lalo pang mapaglilingkuran ng ating Panginoon. Verse po natin sa Hebrews chapter 6, verse 1, ang sabi po dyan, kaya tayo tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo. Yan. So, doon sa mga unang kaalaman patungkol sa salita ng Diyos, ano po, ang sabi dyan, hindi lang basta tayo ay mananatili doon sa simulang aral, o yung tinatawag na basic study, di ba? Kundi habang ikaw ay
tumatagal as a Christian, nadadagdagan yung aral mo. Diba? Yung mga aral na yon ang siyang magagamit natin upang magkaroon tayo ng kaalaman kung paano natin mas lalong mapapasaya ang Diyos na lumikha sa atin. Diba? So, sabi pa dyan, at tayo yung mga patuloy sa kasakdalan. Pag sinabing kasakdalan, ano po ba yung pumapasok sa isip natin? Yung pagiging holy. Diba? So, yun yung gusto natin kasi ang sabi ng Biblia, tayo daw ay kailangan magpakabanal sapagkat siya ay banal. Ano po? So, yung holiness, ano po, yung kasakdalan ay kailangang abutin natin kagaya ng pag-aabot ng ating Panginoong Jesucristo. So, dito, sabi ba dyan, huwag nating ilagay na muli ang pinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ng pananampalataya sa Diyos. So, hindi na raw natin kailangan dumating pa tayo sa point na after nating marinig ang salita ng Diyos, tapos tayo ay titigil sa paglilingkuran sa Kanya. Ang kailangan, habang tayo ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos, hindi tayo kailangan dumating sa point na titigil tayo o tayo ay susuko sa laban sa buhay na ito. So, yan yung ating lesson. So, next po, ang sabi pa dyan, kunin natin yung definition. Ayan, yung growing. Pag sinabing growing, kasi yung lesson natin is growing in Christ. Pag sinabing growing, sabi dyan, to increasingly acceptable in physical and mentally mature. Yan. So, sa buhay natin as a Christian, habang tayo ay tumatagal, habang tayo ay naglalaan ng maraming panahon sa paglilingkod sa ating Panginoon, sabi niya, kailangan daw nagkakaroon ng paglago. Yung karapat dapat na paglago, yung parang na-develop ng lubusan yung ating pagkakilala sa ating Panginoon. Diba? Hindi tayo doon sa tinatawag na stagnant Christian. Ano po ba yung stagnant Christian? Yung mula sa simula ng pagtanggap niya sa Diyos, nakakilala siya, and then lumipas ang mahabang panahon, kung ano yung nalaman niya ng simula, yun pa rin yung alam niya pagkalipas ng 20 years. So, dapat ay lumalago tayo. Lumalago yung ating pagkakilala, lumalago yung ating gawa para sa ating Panginoon. Sabi yan, as an adult. So, hindi doon sa pagiging bata, kundi as an adult na kung saan matured na tayo sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. Next. Sabi sa 1 Corinthians 13 verse 11, sabi po dyan mga kapatid, nang ako'y bata pa, ay nagsasalita akong gaya ng bata. Nagdaramdam akong gaya ng bata. Nag-iisip akong gaya ng bata. Ngayong maganap ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. So tingnan natin mabuti mga kapatid itong verse na to na sinasabi po dito sa lesson natin, sa 1 Corinthians chapter 13 verse 11. Doon ay nakikita natin ang sinasabi ni Apostle Pablo sa kanyang turo, sa kanyang preaching, na nung daw siya po ay isang bata, nagsasalita siya na kagaya ng bata. Paano ba yung mga bata? Ano po ba yung ugali meron ng bata? Diba? So ito yung titingnan natin. Once na tayo ay nagsimula ng paglilingkod sa Diyos, sabi diyan ay katulad tayo lang ng isang bata. Sabi nga doon, babies in Christ. Diba? Yung mga tumanggap sa Panginoon, yung bagong tumanggap sa Panginoon, sisimula doon sa pagiging baby. Dito, binabanggit dito, yung pananalita natin na katulad daw ng isang bata. Yan. Paano ba yung salita ng isang bata? Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 14, buksan nyo ako sa ating mga Biblia, hindi ko siya naisama dito sa slide natin. 1 Corinthians chapter 14, verse 20. Pakibasa po ng unang makasumpong.
Mga kapatid, huwag kayong mga makabata sa pag-iisip, kayo ay pagkalaya, ay magpakasabudo kayo, datapot sa pag-iisip kayo, mga kapatid. Ayan, ano po. So dito binabanggit ni Apostle Pablo sa verse na ito, sa 1 Corinthians din, ano po. Sa verse 20, sabi doon, mga kapatid, huwag kayong, ano sabi doon sa word ng ang Biblia? Huwag kayong magpakabata. Dito kasi sa version ko, ang binabanggit dito, huwag daw mag-isip bata. Yan. Pagka ikaw ay isang Kristiyano, ano po, tapos sasabihin, isip bata ka, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin ay, ay ha? So pag naging Kristiyano po, kaya nagiging abnormal. Kasi dito, sa buhay natin na sa Christian, hindi pwede na isip bata tayo. Di ba? Kasi yung pagiging bata, alam natin kung paano sila magsalita, alam natin kung paano sila mag-isip, alam natin kung paano sila magdamdam. Di ba? So, yun ang mga bagay na makikita natin kung paano natin ilalarawan ang isang bata. Pero as a Christian, pagka tayo ay nagkaroon na ng edad, ano, o tumatagal na tayo, 1 year, 2 years, 3 years, no? Sino na tayo after 5 years ng pagiging nating Kristiyano? Di ba? Paano na tayo mabuhay kung tayo ay tumatagal na bilang isang mananampalataya sa Diyos? Di ba? Yun yung titingnan natin. Sino na ba ako after 5 years ng pagtanggap ko sa aking Panginoon? Di ba? Kasi dito, binabanggit dito, nagdaramdam daw na gaya ng bata, nag-iisip na gaya ng bata, ngunit, ngayong maganap ang aking pagkatao, iniwanan niya na yung pagiging bata. Di ba? So, iiwanan natin yung pagiging babies, no? Pagiging bagong Kristiyano, no? Kundi meron na tayong pagkakataon upang matutunan natin ano ba yung mga bagay na kailangan kong magawa para sa aking Diyos. Di ba? Yun yung kailangan nating mapag-aralang mabuti sa buhay natin, na habang ako ay tumatagal, tayo po ba ay sapat na para sa atin na hanggang ganito na lang yung paglilingkod ko sa Diyos. Di ba? Si Pablo, sa kanyang pamumuhay sa Book of Philippians, sinasabi niya doon na hindi ko sinasabi na naganap ko na. No? Kundi ang iniisip niya sa kanyang sarili, meron pa siyang kayang gawin para sa Panginoon. Diba? Nung siya ay nasa Roma, no? Nung siya ay nasa Roma at nakakulong sa isang bilangguan, sinasabi niya doon, parang hindi pa tapos yung aking ministeryo sa Diyos. Kahit na siya ay nasa isang kulungan, hindi niya ipinapalagay yung sarili niya na naganap ko na yung mga bagay na obligasyon ko. O naganap ko na yung mga part ko sa pagiging Kristiyano. Kundi ang sinasabi niya, meron pa akong kayang gawin para sa Diyos. Diba? Ito yung kailangan nating matutunan kay Apostol Pablo, na hindi tayo mananatili doon sa, kaya ko nang magbasa ng Biblia. After 20 years, hanggang doon ka pa rin sa pagbabasa ng Biblia. No, kailangan ay nag-i-increase, no? Kailangan ay lumalago yung ating kaalaman pagdating sa salita ng Panginoon. Sa simula, di ba, pag nagbabasa tayo ng Bible, sa simula, nauutal-utal tayo pag binasa natin yung Biblia. After mga ilang weeks, no, mabilis na tayong magbasa ng Biblia. After a month, no, kaya na natin siyang explain. After a year, kaya mo nang mag-share ng Word of God. Diba? Yun yung kailangan nating makuha dito sa lesson, no po? Kasi habang tayo ay lumalago kay Kristo, dumadagdag yung ating kaalaman, dumadagdag yung ating pananampalataya, dumadagdag yung ating kakayanan upang mapaglingkuran natin ang ating Panginoon. Tama po ba, mga kapatid? Amen. So yun yung kailangan natin. And then, buksan din natin ang Ephesians chapter 4, verse 14. Pasuyo din po sa unang mga kasumpong. Efeso chapter 4, verse 14.
bago na talaga ito doon ang pinadala magkakil nila ng lahat na hangin mga alam. Pagkakita ng mga dahil ng mga tao sa kausan sa kapusuan ayon sa mga lalaki sa Manila. Ayan, maraming pong salamat. Po. Doon binabanggit mga kapatid, sabi doon tayo wag lang maging mga bata pa na dinadala sa magkabi-kabila ng alon ng aral. Di ba? So dito sa version ko kasi, ang binabanggit dito, sa Ephesians, ang sabi dito, tayo wag nang maging mga bata na tinatangay ng mga alon at dinadala ng bawat hangin ng aral, no? Sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga katusuhan sa paraang mapandaya. So dito binabanggit dito ni Apostle Pablo sa church ng Ephesians, na kailangan daw meron kang katatagan, pagdating doon sa tinatawag na pananampalataya sa Diyos. Hindi daw tayo kailangan mapadpad sa magkabi-kabila ng aral ng buhay. Di ba? Kasi minsan, madali tayong maniwala doon sa mga pananalita. Di ba? Maraming mga uri ng pananampalataya sa sanlibutan ito. At ang bawat pananampalataya, meron silang mga kanya-kanyang kaalaman paano ka madadala o mahihikayat sa pamagitan ng kanilang mga pananalita. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, kailangan sila maging matatag. Kailangan silang manatiling matibay dun sa aral na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Kasi sabi din dun sa Galatians, kung didiktan natin yung Galatians chapter 1, sa Galatia chapter 1 verse 8 and 9, ang sabi po dyan, sige po, pabasa na lang. Galatia 1:8 hanggang 9. Natapwat, kahimat kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo na anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Ayon sa aming sinabi ng una, hindi kayo ng aming sinasabi ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba ay sa inyo tinanggap na ay matakwil. Ayan. So dito binabanggit dito ni Apostol Pablo sa iglesia ng Galatia kasi merong mga pumapasok sa kanila na mga ibang uri ng mga pananampalataya. So sabi ni Pablo, yung aral na binigay ko sa inyo, kailangan dun lang kayo mananatili. No? Ang sabi niya, kung hindi mo kayang i-handle, kailangan wag mong tanggapin. 'Di ba? Ang word na binanggit niya ay matakwil. 'Di ba? Kasi ang sinasabi niya doon, kailangan yung aral na ibinigay sa atin ng Panginoon, doon tayo mananatili. Hindi tayo, ang sabi kasi niya, napapahapay dito at doon. No? Ibig sabihin, kung saan may marinig siya, ay dito parang maganda yung sinasabi nito. Ay parang maganda yung sinasabi naman nito. Maganda yung simbahan dito. Maganda yung mga pananamit ng mga tao dito. Minsan, doon tayo nadadala sa mga bagay na ating nakikita. Kaya binabanggit dito ni Apostol Pablo, kailan manatili tayo dun sa aral ng ating Panginoon. Doon lang tayo mananatili. Hindi tayo mahahapay, sa magkabi-kabila ng aral ng buhay. Kaya dito makita natin mga kapatid, yung sinasabi ni Apostol Pablo ay kailangan nating pananatilihan upang doon tayo mananatiling matibay at doon tayo lalago sa Panginoon. Kasi kung paiba-iba yung aral natin, may narinig ka dito, punta ka dito, may narinig ka doon, pupunta ka doon, yung aral mo magbabago-bago, mahihirapan ka pagdating sa tinatawag na pananampalataya sa Diyos. Diba? Hindi ka doon lalago kasi naglalaro sa isip mo, tama ba itong sinasabi dito? O tama ba yung sinasabi doon? Diba? Walang tinatawag na paglagong spiritual kapag pabago-bago tayo. Diba? Okay, balikan natin. Next po. Yan. Sabi dito, be a church assets. So, pag sinabing assets, ano po ang sabi dyan? A useful person or valuable person in the church. Yan.
Yun daw mga tao ano po na talagang kagamit-gamit o kapaki-pakinabang pagdating doon sa iglesia ng Panginoon. Ano po? Kung tayo ay hindi lumalago spiritually, mananatili tayong tagapakinig lamang ng salita ng Diyos. Pag sinabing useful, ano po, katulad ng mga kabataan, katulad ng mga umaawit dito, ano po, sila ay lumalagong spiritual at nagiging kagamit-gamit sa Panginoon. Di ba? Yung word niya na narinig ko, yung ginagamit natin is naghahandog ng kanilang talento sa Diyos. Ano po? Yun yung tinatawag na asset. Ano po? So tayo, sa bawat isa sa atin, kailangan isipin natin kailan kaya ako makakapaghandog sa Panginoon ng aking talento. Kailan ko kaya maibibigay yung aking buhay para sa Panginoon? Sa simula, ang sabi nga doon, sisimula tayo doon sa pakikinig. Romans chapter 10 verse 17. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. Doon tayo nagsisimula, no? Pero hindi tayo magtatapos doon sa pakikinig lang ng salita ng Diyos. Kundi habang tumatagal ka, nag-i-increase yung kaalaman mo, nagiging kagamit-gamit ka sa Panginoon. Meron akong gustong ipakitang video. Yan. Ito yung tinatawag na performer. No po? So kung makita natin, meron isang performer. No? Dun sa lesson natin kasi, binabanggit natin doon, kailangan daw maging asset ka ng iglesia. No po? Ng church. No po? So, ang isang asset, no po, ay katulad nito na isang performer. Na kung saan ay gumagawa para sa ating Panginoon at sa kanyang banal na iglesia. No po? And then, after nun, sorry. Ayan. So, merong isa na sabi dyan, he has immense willingness to work, learn, and improve.
No? So meron sa isang church, no po, pag i-connect natin siya sa church, meron talagang willing. Ano po? So ang sabi doon, dun sa willing, ang kailangan doon is maturuan. No, pag naturuan, magiging siyang next na performer. 'Di ba? So, kailangan siya doon sa loob ng iglesia ng ating Panginoon. And then, yan, willing to help. No? Meron pang isang gustong tumulong, ang problema, hindi niya lang alam kung paano ang gagawin. 'Di ba? So, ang kailangan lang niya is training. No, matrain natin siya, and then after mga ilang months or year, no po, magiging niyang performer. No po. So, sila, kapag sila ay patuloy na naaralan, patuloy na naturuan pagdating sa paglilingkod sa Diyos, no po, dadami yung mga gumaganap sa loob ng iglesia. And then, meron pang isa, hindi natin makuha ng isa-isa, no po. Sabi diyan, he goes up and down and alternates between helping and destroying. Ano yung nagiging problema niya? Bakit yung contribution niya either nakakatulong or sabi diyan nakakasira o pampabigat? Bakit po kaya? Anong kailangan niya? Po? Sweldo. Ay, hindi. Joke lang. Nibiro ko na siya. Doon kayo seryoso po kasi. No? Ang kailangan niya is ituro sa kanya ano yung kanyang gagawin. No po? Kasi ang problema niya, hindi niya alam yung gagawin niya. Hindi niya alam yung pwesto niya eh. No po? Akala niya yung pwesto niya, yun yung the best na makakatulong para magpatuloy o bumilis. No po? So, ang kailangan niya is tulong. So, itong last, ito yung, siyempre, sumisira. At ito ay, sino yan? Si Satan. No po? Si Satan ay gumagawa ng paraan upang i-distract tayo, upang sirain yung ating paglilingkuran sa ating Panginoon. No po? Okay. So, dito makita natin, mga kapatid, na sa buhay natin na sa Christian, ang kailangan natin kasi is lumago. Alamin natin, paano ba yung mga estratehiya na ginagamit ni Satan upang yung gawain natin sa Panginoon ay bumagal. Ano po? Number one is bumagal at mawala o masira. Ayan. So, kaya ang kailangan natin, kaya makita natin doon sa, yung nakalagay kasi doon, yung una, yung company nila, struggle and co-incorporation. Pero nung natutunan nila, na-arrange nila ng maayos, nakalagay na doon sa company nila, no struggle. Diba? So, makikita natin sa buhay natin na sa Christian, ang kailangan lang natin is magtulungan. Ang kailangan lang natin is pag-aralang mabuti. Paano ba lalago ang iglesia ng Panginoon sa dahon ito ng Carmona? Diba? Lahat tayo ay katulad ng mga piyesa doon na lahat ay mayroong kaisipan na gusto kong tumulong para sa church. Paano nga ba lalago? Paano nga ba lalaki ang iglesia ng Panginoon sa dahon ito ng Carmona? Diba? Yun yung iniisip natin. Ang problema lang, hindi natin alam paano yung tamang pamamaraan. Diba? So, ang kailangan natin is patuloy na pag-aralan ang salita ng Diyos sa ikaayos at ikalalago ng kanyang banal na iglesia. Okay. Next. 2 Peter chapter 3 verse 18. Ang sabi po dyan, datapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Ang gusto niyang sabihin sa atin, mga batid, ano po? Sabi dito, ang kailangan natin is lumago tayo sa biyaya at pagkakilala sa Panginoon. No, hindi lang basta doon sa simula ng aral natin na ay ito ang Panginoon, ito ang ating Diyos. No, and then tapos na. Ang kailangan natin, alamin nating mabuti sino siya at ano yung mga bagay na ginawa niya para sa atin. No po? Ito yung kailangan matutunan natin na sa Christian upang pag nalaman mo yung mga bagay na ginawa sa iyo ng Panginoon, magkakaroon ka ng karunungan upang gawin ang lahat ng iyong makakaya para sa Diyos. Diba? Kusang papasok sa puso natin. Kusang papasok sa isip natin. Dahil sa ang Panginoon ay namatay para sa akin, ako naman ay handang magbigay ng aking buhay
para sa Diyos. Diba? Lumalago tayo hanggang sa makilala na natin siyang lubusan. Sabi nga ni Apostol Pablo, hanggang sa maabot ko ang ikinaabot naman sa akin ni Kristo. No, yun yung tina-target natin. Yun yung gusto nating marating. Na kung saan, kung paano tayo ay tinawag ng Diyos, no, maibigay natin yung best natin para sa ating Panginoon. Next. In Romans, sabi dyan, chapter 12, verse 2, siguro sa ulo nyo naman to mga kapatid, Ang sabi dyan, at huwag kayong magsiayon, no, sa sanlibutan ito, kundi mag-iba na kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. No? Tayong lahat ay pinagkalooban ng Diyos ng kaalaman. Tayong lahat ay binigyan ng Diyos ng karunungan upang maalaman mo, paano ba ako mamumuhay dito sa mundong ito? Di ba? Marami na tayong experiences na pinagdaanan. Marami na tayong mga aral na napakinggan sa buhay natin. Ang sabi dito ni Pablo, huwag tayong umayon sa takbo ng mundong ito. Bakit? Ano ba ang meron sa mundong ito? Ang mundong ito, ang sanlibutan ito, marami siyang estratehiya kung paano ang isang lingkod ng Diyos, no, ay manghihina pagdating dun sa pananampalataya. Diba? Pero ang sinasabi nito ni Pablo, mag-iiba tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip. Diba? Upang mapatunayan kung ano ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Ang purpose kasi natin, naibigay natin yung best para sa Diyos. Tama po ba? Ang buhay natin, mga kapatid, ito ay nakalaan para papurihan ang Panginoon. Hindi ito para dito sa mundong ito. Hindi ito para sa ating sarili lang. Kundi ang buhay natin ay kailangan nating ilaan upang mapaglingkuran natin ang lumikha sa ating mga buhay. Ano po? Kaya hindi tayo dapat maapektuhan ng mundo. Hindi tayo dapat maapektuhan kung ano ang mga bagay na ginagawa ng sanlibutan ito. Kundi lagi natin ilalagay sa isipan natin, ang Diyos ay kailangan kong mapaglingkuran. Ano po? Okay, next. Christian maturity. Sabi dyan, we need to grow and mature as Christians in order to become an asset to the church. Ano po? Kasi habang ikaw ay tumatagal, ang gusto mo ay matutunan ang lahat ng mga bagay kung paano mo maibibigay yung best mo para sa Panginoon. Kung sa simula, nagbabasa ka lang, no, darating yun tayo matututo ka na, katulad ditong mga kabataan na to. Ano po? Sa umpisa, marami ako nakikita lumalago, no, sa kaalaman ng mga kabataan. Yung iba dyan, kagabi may nakita ko, nag-i-stram-stram lang. Sabi ko, okay, marunong ka na. Opo, pastor, stram-stram lang. Okay lang yon. Ano po? Ang mahalaga, meron kang interes sa sarili mo na gusto mong magpagamit para sa Panginoon. Di ba? Yun yung kailangan natin. Hindi tayo kailangan mawalan ng pag-asa. Ano po? Hindi tayo kailangan manahimik sa isang tabi. Ito lang yung kaya ko sa Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin yun. Habang ikaw ay tumatagal as a Christian, habang lalo mo siya nakikilala, mas lalong tatanim sa puso mo, kailangan ko pang gumawa ng paraan sa tulong ng Diyos upang marami pa akong maibigay sa Kanya. Diba? Yun yung kailangan. Next. Let us remember that maturity does not happen automatically and quickly. No. Yung maturity, mga kapatid, hindi yan nakukuha ng overnight. No. Yung pagiging marunong sa gitara, pagiging marunong sa piano, hindi yan nakukuha ng isang araw lang. No. Yung pag-share ng Word of God, hindi mo kaya ng one day. Yung pag-aaral ng Biblia, hindi mo kaya ng mabilisan. No? Kailangan niya ng panahon. Ang sabi ni Solomon, Ecclesiastes chapter 3 verse 1, there is a time for everything under heaven. Diba? Merong panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Yung panahon na yon ay gagamitin natin upang tayo ay matuto, upang meron tayong panibagong may hahandog para sa Diyos. And then, sabi pa, it requires discipline over a period of time. A disciplined believer becomes a disciple of Christ.
Ang kailangan lang natin talaga disiplina sa sarili natin. Kasi pag nawala yung discipline sa sarili natin, hindi tayo lalago spiritually, no po? Or physically. Hindi tayo lalago. Ang kailangan natin disiplina sa sarili. Kailangan kong lumago, kailangan kong lumakas upang maipaglingkod ko pa yung sarili ko, yung buhay ko para sa Panginoon. Ang kailangan is yung disiplina sa sarili. No po? Upang matutunan mo ang isang bagay na magbibigay sa iyo ng kaalaman upang madagdagan yung pagpupuri mo sa Diyos. And then, the mark of a true disciple is being able to deny himself, take up his cross daily, and follow Jesus. Diba? Kasi ito yung disipulo ni Kristo. Ang kailangan mo dyan is pasanin mo yung kanyang cross. Tanggihan mo yung sarili mo. Kasi minsan, ang number one enemy of a Christian is yung sarili niya. Diba? Kasi yung sarili natin may kakayanang magdesisyon sa ating buhay. Diba? Merong plano ang Diyos, pero merong desisyon yung sarili mo. Ang kailangan mong gawin is tanggihan mo raw yung sarili mo upang masunod mo yung plano ng Diyos sa buhay mo. Diba? Kasi kung tayo rin ang nasusunod sa buhay natin, di natin alam kung anong mangyayari. Diba? Dahil hindi natin alam yung future. Ang kailangan mo is tiwala sa Diyos na nagpaplano sa buhay mo. Yun po yung kailangan. And then, next is no turning back. Yun ang pinaka-importante. Dahil maraming challenges na kakaharapin tayo sa Christian. Kapag ikaw nandun sa training, kapag ikaw ay nandun sa pag-aaral ng salita ng Diyos, maraming mga struggle na dumarating. Sino rito yung nagbalak na magbasa ng Biblia? Tapos dumating yung point na habang nagbabasa ka, inaantok ka. Sino nakaranas po ng ganun? Diba? So kung kailan mo iniisip, kung kailan mo ginugusto sa buhay mo na mag-aral ng salita ng Diyos, ang kaaway gumagawa naman ng paraan para pigilan ka. Diba? Kaya yung iba na mga may sakit sa insomnia ba yan? Na hindi makatulog, no po? Naglalagay ng Biblia sa uluhan. Yun daw yung sikreto. Kasi pag nagbabasa, nakakaantok. Pagka hindi ka makatulog, basa ka ng Biblia. Ganun pala yung sikreto. Pero mali yun. No po, mga kapatid. Ang Biblia, nakita ko ng isang app sa Bible. Sa Facebook, nakita ko ng apps. Matagal ko nang nakita yun eh. Na parang ang sinasabi niya, ano ba yung, nalimutan ko yung word niya, pero gusto niya sabihin, kung hindi ka makatulog, ito yung kapag gabi daw, kailangan magbasa ng Bible para makatulog ka. Ayan, sabi nung app, pinopromote niya yung app, kaya lang mali yung wordings na binanggit niya. Kaya marami yung nag-comment. Calming, ayun, yan siguro yan, ano po. So, mali lang yung promotion niya. Di ba? Doon sa sinasabi niya doon sa apps na yon. Pero, ang gusto niya sanang sabihin, ang gusto niya siguro iparating sa atin, mag-download tayo ng apps ng Bible para mayroon tayong matutunan. No? Kaya yung Biblia ay isang bagay na kahit na yung matatalino mga galing, pag nagbasa ng Biblia, mahihirapan. Di ba? Marami akong nakilala na magagaling naman silang tao, matatalino, pero pag Bible pinabasa mo, uutal-utal. Di ba? Kasi sa umpisa, ang Biblia, mahihirapan ka. Pero pag nagkaroon ka ng desire sa puso mo, gusto mo siyang basahin talaga, gusto mo talaga siyang pag-aralan, matututunan mo, masasanay ka. Di ba? So dito, ang sabi doon, Hebrews chapter 6 verse 4 and 6, sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo, verse 6, at saka nahiwalay sa Diyos, ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag ng kahihiyan. After mong makilala siya sa buhay mo, dapat dun ka na magsisimula. At hindi magkakaroon ng wakas. Diba? Kasi yung pagtalikod sa Diyos,
yung pagtigil ng paglilingkod sa Diyos, mawawala ng saysay yung mga bagay na pinaghirapan mo. Diba? Sino na po ba dito ang 20 years ng Kristiyano? Taas po kamay. Ayan. Kung 20 years kang Kristiyano, gaano na kaya karaming luha ang pumatak sa iyong mga mata? Diba? Sobrang dami na. Diba? Kasi yung sakripisyo mo, ano po, na ibinibigay mo sa Panginoon, talagang may kasamang patak ng luha. Diba? Maraming mga pinagdadaanan tayo as a Christian. Pero ganun pa man, kapag ka ikaw ay nag-isip na ikaw ay titigil sa paglilingkod, yung dami ng luha na yun ay mawawala ng saysay. Diba? Kaya ang payo ng Biblia, pagdating sa lesson natin, growing in Christ, ano po, wala dapat susuko. Diba? Wala dapat titigil sa paglilingkod sa Panginoon. At bilang conclusion, yun ko sa inyo. Sabi dyan, the mark of a true disciple is cross-bearing. Yung pagpasa ng cross. Ano po? Pag sinabing cross, yan ay tanda ng kahirapan. Ano po? Meron kang sakripisyo na kakaharapin kapag gusto mong sumunod sa Panginoon. Ano po? We can be an asset to the church if we carry our cross daily and follow Christ Jesus as our Lord and Savior. Ano po? So bilang isang mananampalataya, mga kapatid, sa oras na ito, no? Hindi mo kailangang sumuko. Isipin mo, church mo, no? Lahat ng mga kakaharapin natin, church mo siya as opportunity. Sabi nga ni Pablo, ako ay napako sa cross na kasama ni Kristo. So tayo as a Christian, church mo as opportunity yung bawat pagsubok na dumarating sa buhay mo. Salamat sa Diyos sa mga pagsubok na aking kinaharap. Salamat sa Diyos sa mga pagsubok na aking kakaharapin. Sapagkat kung ako ay sinusubok ng Diyos, naniniwala ako na ang Diyos ay patuloy na sumasa akin. Kaya ito yung ilalagay natin sa ating isipan. Kung dumating yung pagsubok na yan, alam natin, andyan yung Diyos na patuloy tayong tinutulungan. Tayo pong lahat ay umupo at tayo po ay manalangin. Madakilan naming Ama ng makapangyarihan sa lahat. Muli among banal, ikaw ay aming pinagpupuri. Ikaw ay marapat sa aming pagpupuri at pasasalamat o aming Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, salamat sa opportunity na ito na binigay mo sa amin. Na kung saan tinipon mo kaming lahat upang makarinig ng iyong mga salita. Sa lesson namin, O Lord, na growing in Christ, dalangin namin, Panginoon, na pagpalain mo ang aming paksang ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang aral na ito, na kami sa aming buhay as a Christian, Panginoon, kailangan kaming lumago sa iyo. Kailangan namin tumibay sa pananampalataya sa iyo. Kailangan din namin, Panginoon, na matutuhan ang lahat ng mga bagay upang maibigay namin ang the best para sa amin upang ikaw ay aming papurihan at paglingkuran sa amin. Lord, salamat sa iyo ng marami sa biyaya mo, Panginoon. Salamat sa iyo ng marami, Panginoon, sa bawat pagsubok na dumating sa aming mga buhay. Sapagkat kami naniniwalang lubos. Habang kami ay yung sinusubok, kami ay yung tinuturuan upang kami masanay, Panginoon, sa paglilingkuran sa iyo. Lord, dalangin namin na patibayin mo kami sa aming mga pananampalataya. Upang anumang mga pagsubok ang dumating sa amin, kami patuloy na magtatabi. Tulungan mo rin kami, Panginoon, na patuloy namin maibigay yung pinaka-the best para sa aming mga buhay. Matutunan namin ang ibang mga instrumento, matutunan namin ang iyong mga salita, Panginoon, upang kami mas lalong maging kagamit-gamit sa iyong banal na iglesia. Upang ang mga salita mo ay maibahagi namin sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo. Lord, samahan mo kami sa buhay namin ito upang kami ay magtagumpay na maging isang kasangkapan mo sa iyong banal na iglesia sa dami ito ng kalan. Lord, ikaw na pong bahala sa amin, Panginoon. Ikaw na ang patuloy na magpapatibay sa amin. Ikaw na ang patuloy na gagamit sa amin, Panginoon, sa iyong banal na iglesia sa dami. Lord, ang lahat ng bagay na ito,
Amin po hinihiling sa iyo. Amin po ito pinagpapasalamat sa iyo sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. God bless you.